Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Bumalik tayo sa matandang si Yang Yeonjong, makikita ang kanyang tauhan na humihingi ng tawad dahil sa pagiging late. Ngunit hindi ito pinansin ng matanda bagkus siya ay nagsalita. Parang may nangyayari sa Seoul. Sinabi ng kanyang tauhan na kinuha ni Tak Se-yeong ang Blue House kahapon. Ang lahat ng gobyerno at politiko ay tumakas. Lumingon ang matanda at tumingin sa kanyang mga tauhan, ngunit hindi umimik. Mahirap para sa batang iyon na hulaan kung ano ang gusto niyang gawin. Habang naglalakad sa abalang kalye, tinanong niya ang nasa likod niya, "Kumusta si Muyol?" Pagkapasok niya ng sasakyan, iniulat ng kanyang tauhan na nagkamalay na siya at naturukan ng maraming sustansya, kaya mabilis siyang nakabawi. Nakaupo sa sasakyan, nagpatuloy ang pag-uusap nilang dalawa, kaya nahanap mo na ba si Hongyol? Sinabi ng tauhan na naniniwala ako na iniiwasan niya ang mga tawag namin. At pagkatapos biglang naglabas ng iPad ang tauhan at sinabing may ibibigay siya sa kanya. Habang ang matanda ay tahimik lamang na nakatitig sa kanya. 3 experimental ampoules at 1 serum ang ninakaw mula sa World Taekwondo Headquarters. Pagkatapos ay ibinigay niya ang iPad upang ipakita ang video na nakunan ng CCTV. Pagkakita niya ng video, sinabi ng kanyang tauhan na si Hongyol ay nahuli sa security footage. Pagkatapos biglang naging seryoso ang mukha ng matanda. At bigla siyang napabuntong hininga dahil alam niyang mukhang may hindi magandang gagawin ang batang iyon. Pagkatapos lumipat ang eksena, makikita si Se-yeong na naglalakad kasama si Jin-hun sa likod habang nakayuko. Sinasabi niya sa kanyang isipan, "Hindi tama, ang mga tao sa Seoul ay inosente, wala silang kinalaman sa alinman sa mga ito." Sa totoo lang, nung narinig ko ang pagkamatay ng 8 bully, sa tingin ko nakuha nila ang karapat-dapat sa kanila. Pero bakit natin pinagbabantaan ang buhay ng mga tao, wala silang kinalaman sa mga bully? Ginagawa ba ni Tak Se-yeong ang mga ito upang magbayad laban sa gobyerno? Sa pagtingin sa tahimik na ekspresyon ni Se-yeong, nahulaan niya na ang taong ito ay naglalabas ng kanyang galit. Sa pag-abot para pindutin ang elevator button, nataranta si Han Jae-hun, nagdadalawang isip siya kung magtatanong ba siya o hindi. Pagkatapos ay naglakas loob magsalita si Han Jae-hun sa kanya, "Babalik ba tayo sa Blue House?" Agad naman siyang sinagot ni Se-yeong. Sinabi niya na hindi, kailangan muna natin kumuha ng helicopter. Isang hindi inaasahang hakbang, hindi naintindihan ni Jae-hun, ngunit kailangan pa ring sumunod. Inilagay ang kanyang hintuturo sa pindutan para umakyat ang elevator. Habang sila ay naghihintay sa elevator, nang bumukas ang pinto ng elevator, nagulat siya nang mapagtantong may ibang tao sa loob. Itinagilid din ni Se-yeong ang kanyang ulo para tingnan kung sino yon, isang lalaking nakahood habang nakahawak ang mga kamay sa bulsa. Siya pala si Hongyol, ang kapatid ni Mr. Yang. Sa likod ng maluwag na dilaw na sombrero ay isang ulo ng asul na buhok na nakangiti na parang nag-enjoy. Sa pag-akalang ito ay isang tao mula sa istasyon, si Han Jae-hun ay mabilis na bumulong sa kanya, "Umalis ka na sa elevator ngayon." Habang si Se-yeong ay tahimik lang na pinapakiramdaman ang paligid, nakatayo lang sa elevator tulad ng sinumang normal na tao. Hindi pinansin si Han Jae-hun na patuloy na bumubulong sa ibang tao. "Ano pa ang hinihintay mo? Lumabas ka na dito." Pagkatapos biglang sumara ang pinto ng elevator, habang si Han Jae-hun ay napapaisip, sino kaya itong tao na ito? Di ba siya natatakot na sa harap niya si Se-yeong? Bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Wala siyang pinindot na buton. Kung bababa siya, sa palapag na kinaroroonan namin, bakit hindi siya bumaba? Masayang umiti ang taong iyon na parang may kakaibang nangyayari at pagkatapos ay naglabas ng injection mula sa kung saan. Inilagay niya ito sa kanyang lieg at itinurok ito sa kanyang daluyan ng dugo. Iminulat ni Jae-hyun ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga ugat na nagsilabasan sa kanyang lieg patungo sa kanyang mukha. At mumiti siya na parang tuwang-tuwa. Pagkahulog ng injection sa sahig, biglang nagbago ang atmosfera sa elevator, na parabang ang taong iyon ay nagiging kakaiba, nakangiti kay Se-yeong habang nagpapalabas ng nakamamatay na killing intent. Agad naman naramdaman ni Se-yeong na parang may kakaiba sa kanyang likuran. Kaya agad niya itong tiningnan. Sa sandaling lumingon siya, agad siyang binigyan ng malakas na sipa na tumama sa kanyang dibdib. Dahilan upang tumama ang kanyang malaking katawan sa pinto ng elevator. Sa sandaling makita niya ang mukha ni Se-yeong na bahagyang bumagsak pasulong, ang kanyang kabilang binti ay mabilis na umindayog pataas at sinipa si Se-yeong diretsyo sa baba,
dahilan upang maitaas niya ang kanyang mukha. Hindi na hinintay na magkaroon pa ng oras na mag-react si Sejong. Pagkatapos tamaan ng malakas na sipa, iniunat niya ang kanyang paa mula sa itaas, pagkatapos inindayog niya ito pababa, upang tamaan ang mukha ni Sejong. Sa sobrang lakas ng sipa siya ay napaluhod, habang nakakuyom ang kanyang mga kamao sa sahig ng elevator, si Hong Yeol ay mabilis na umatras para tingnan ang sitwasyon. Hindi alam ni Han Jae-hon kung ano ang sasabihin. Ano ang nangyari? Napaluhod ng lalaking ito si Sejong. Inakala ni Hong Yeol na natalo na niya ang higanting ito, at may kumpiyansa na nakangiti, ngunit biglang nakita si Sejong sa kanyang harapan na bumuntong hininga at mumiti. Pagtingin ng malapitan sa bawat kilos ni Sejong, wala siyang nakitang kakaiba, nakatayo lang at tinitigan siya. Itinaas ang kanyang kanang kamay, at mabilis na tumayo si Sejong sa harap ni Hong Yeol. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, upang bigyan ng malakas na suntok si Hong Yeol, ngunit siya ay masyadong mabilis kaya naiwasan niya ang suntok ni Sejong. Siya ay nag-counter-attack, inihagis ang isang sipa gamit ang kabilang binti sa mukha ni Sejong. Ang sipa na yon ay nag-iwan ng marka sa kanyang mukha na nagpainis sa kanya. Pagkakita niya sa reaksyon ni Sejong, siya ay napangiti. At walang ano-ano, biglang sabay na sumugod ang dalawa. Nang malapit ng magkatamaan ng dalawa, biglang natakot si Han Jae-hon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi siya naglakas loob na gumalaw. Dahil alam niyang parehong galit na ang dalawa. Sa bigat ng dalawa na parang mga torong nag-aaway. Hindi na kaya ng mga elevator cable at napatuloy na umaangat. Mabilis na nasira ang tatlong wire, dahilan upang hindi mapigilan ang elevator na bumagsak pababa, ang mga pader ay tumitili sa magkabilang gilid ng dingding. Pansamantalang bumagal, walang tigil ang elevator na bumabagsak, na sinamahan ng kaawa-awang hiyawan ni Jae-hon. Mga baliw kayo, siya lang ang nakakaramdam ng takot, habang mabilis na bumubulusok pababa ang elevator, ang dalawang ito ay parehong nakatitig sa isa't isa nang hindi kumukurap. Habang ang kawawang si Jin-hon ay napapahawak na lang sa kanyang ulo sa sobrang takot. Nang makarating ito sa huling palapag ng gusali, floor B3, ang elevator ay tumama sa lupa na may matinding ingay at pagkatapos ay nagbuga ng usok. Mula doon, makikita si Sejong na sinusuntok palabas, siya ay tinamaan sa dibdib. Sa sobrang lakas na padausdos ang kanyang dalawang malaki at malalakas na paa sa lupa. Upang dahilan para siya ay mapaatras at mapalabas sa elevator. Nakaramdam siya ng inis kaya itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Hong Yeol. Ngunit sa di inaasahan, bigla siyang sumugod ng napakabilis patungo kay Sejong. Masaya siyang tumalon at inihanda ang kanyang malalakas na binti upang sipain siya, hindi man lang iniiwan ng kanyang mga mata si Sejong. Habang si Sejong ay seryoso lang nakatitig sa kanya. Habang ang dalawa ay abala sa isa't isa. Ang kawawang si Jin-hon ay patuloy na nakahawak sa kanyang ulo at umuungol na parang nilalagnat, ngunit hindi niya maintindihan kung ang parehong lalaki na yon ay mga tao pa ba. Sa bagay, inaasahan niya na ito kay Tak Sejong, pero sa lalaking ito, sino siya? Ginamit ni Hong Yeol ang kanyang bilis ng pag-indayog sa mga sulok ng gusali. Ito ay hindi mga bagay na magagawa ng mga normal na tao. Bahagyang binuksan ni Sejong ang kanyang mga mata upang sundan ang bawat galaw ng ibang tao. Naramdaman niyang pumunta siya sa likod sa sandaling lumingon siya sa likod. Tumalon siya pasulong at pagkatapos ay sa sandaling lumingon siya pasulong ay tumalon siya pabalik nang makita niyang hindi na nakasunod si Sejong sa kanyang bilis. Gustong samantalahin ang pagkakataong mahuli si Sejong. Kaya agad niya itong sinugod. Tuwang-tuwa siya habang iniisip niyang malapit na niyang bugbugin ang lalaking ito. Ngunit biglang hinawakan ng malaki at malakas na kamay ni Sejong ang kanyang leg. Nang hindi man lang lumingon, nagsalita siya. Marami akong katanungan para sa'yo. Ngunit mayroon pa akong pupuntahan, kaya hinigpitan niya ang kanyang braso na nakakapit sa leg ni Hong Yeol. Kaya siya napapamura na lang sa higpit ng pagkakapit. Ngunit bigla siyang nagulat dahil sa kanyang nakita. Doon lamang niya natuklasan kung saan napunta ang espada sa likod ng malaking lalaki na ito. Habang siya ay napapaisip sa mga sandaling ito, biglang lumitaw ang espada sa kanyang gilid habang ito ay mabilis na papasugod sa kanya. Ngunit wala ng oras para makapag-react dahil hawak siya ng mahigpit ni Sejong. Nang siya ay tamaan, tumalsik siya sa pader kasama ang espada. Kasabay ng paglabas ng mga usok dahil sa tindi ng pagkakabangga. Pagkatapos sumulyap siya sa direksyong iyon.
Ang taong iyon ay nakadikit sa pader ng basement sa pamamagitan ng isang espada na nakatusok sa kanyang braso, na natatakpan ng malaking bahagi ng dugo. Agad na inutusan ni Seyaong ang kanyang espada na bunutin ang sarili mula sa pagkakatusok at agad naman itong sinunod ng espada. At hindi na siya nag-abalang tumingin, hindi na lang ito pinansin at naglakad pabalik kay Han Jae-hyun na ngayon ay pawis na pawis. Tara na sa itaas at agad naman siyang sumang-ayon. Habang tahimik niyang sinusundan si Seyaong, ibinaling niya ang kanyang ulo at patuloy na tumingin sa lalaking nakadikit sa dingding. Ilang sandali pagkaalis ng dalawa sa basement, tinaas ni Hong Yeol ang kanyang ulo at ilang beses na nagsuka ng dugo habang siya ay may kinukuha sa kanyang bulsa. Naglabas ng pink na serum at ininject ito diretsyo sa lugar kung saan tinurok ang gamot kanina habang siya ay malakas na tumatawa. Pagdating sa rooftop, si Han Jae-hyun, na tumitingin sa kasalukuyang sitwasyon, ay maaaring hulaan na ang mga tao sa istasyon ng TV na ito ay sumakay sa isang helicopter at nawala sa lugar na ito. Kasalukuyang walang laman ang landing pad ng helicopter at walang nakikitang tao. Ngunit sinabi ni Seyaong, ikuha mo ako ng helicopter. Biglang napalingon si Han Jae-hyun dahil sa kanyang narinig, naguguluhan, paano ko naman gagawin yon, saan ako kukuha ng helicopter? Habang nakatingin siya sa binata na may matinding diskriminasyon, nakita ni Jae-hyun si Seyaong na itinuro ang langit. At sinabing kunin mo ang isang yon. Kasunod ng direksyon na itinuro niya, tumingin ang piloto sa itaas, habang nakataas ang kanyang mga kamay hanggang sa marinig niya ang tunog na nagmumula sa propeller sa itaas. Isa itong helicopter para subaybayan ang mga galaw ni Seyaong. Sa oras na ito, nakatingin din sila sa ibaba at nagtataka sa isa't isa. Ang lalaking nakatayo sa tabi niya ay nagtatrabaho sa tabi niya, tama. Nakikita ko kung paano sila magkasama. Maya-maya ay biglang nagtaka ang isang piloto. At tinatanong ng kasama niya kung ano ang nangyari. Parang may ikinakaway sila sa atin. Ano, sa taas na ito, nagdududa ako na nakikita nila tayo. Titignan ko kung ano ang ginagawa nila, huwag ibaba ang helicopter. Gamit ang kanilang binocular tiningnan ng isang piloto, ang nangyayari sa baba. Nakita niya ang isang tao na may hawak na isang papel na may nakasulat na, pakiusap lumapag. Ha, mga baliw ba sila, bakit kami baba, pagkatapos nagkatinginan ang dalawa? Bigla silang dalawa na lumiko sa kaliwa nang marinig nila ang kakaibang huni ng hangin, at natuklasan na ang espada ay nakatutok sa mukha ng piloto. Pagtingin muli sa ibaba, naunawaan na ngayon ng dalawa kung bakit itinaas ni Han Jae-hyun ang karatula. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na lumapag ang helicopter sa rooftop ng gusali ng istasyon ng telebisyon, na iniwan ang dalawang pangunahing piloto at co-pilot na nakatayo at nanonood sa helicopter na papalayo. Nakasabit pa rin sa kaliwang bahagi ng helicopter si Seyaong. Kaya tinanong ni Han Jae-hyun si Seyaong kung saan sila pupunta. Kaya sinabi ni Seyaong na pumunta tayo sa pinakamalapit na tulay. Nanlaki ang kanyang mata sa pagkabigla, hindi maintindihan ni Jae-hyun bakit sa tulay. Ngunit wala siyang choice, kundi sundin si Seyaong at dalhin siya sa pinakamalapit na tulay. At least hindi siya nag-utos na pumunta sa base. Dumiretso sa Mapo Bridge, sa Capital Defense Command, biglang pumasok ang sekretarya ng Pangulo at iniulat na mabilis na nakatanggap ang gobyerno ng balita na kakahijack lang ni Seyaong sa helicopter at umalis na ng broadcast station. Na naman, muli nagkagulo ang mga tao sa loob ng Capital Defense Command, at gustong malaman ng lahat bakit niya ni-hijack ang helicopter. Ano ang gagawin niya? Ngunit ni isa walang may nakakaalam. Bigla siyang natigilan nang may biglang tumawag sa kanya at bigla siyang nagulat at pinagpawisan dahil sa kanyang narinig. Kaya tinanong siya ng matanda kung ano ang problema. At agad naman siyang sumagot habang puno ng pawis ang mukha, sa ngayon nakatanggap ako ng bagong balita. Sinasabi nila na ang Mapo Bridge ay nakumpirma na ganap na nawasak. Ano, nagkakagulo ang mga tao dahil sa usok na humarang na naging sanhi ng trapiko sa Mapo Bridge. Kumalabog ang helicopter ni Seyaong sa itaas. Matapos sirain ang tulay, nakatitig pa rin siya dito na parang gusto pa niyang suntukin ito ng ilang beses. Ang kawawang Han Jae-hyun ay nanginginig na parang baliw nang makita niyang winasak ni Seyaong ang Mapo Bridge sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya sinabihan siya ni Seyaong magpatuloy sa susunod na pinakamalapit na tulay. Nanginginig ang buong katawan Jae-hyun na parang gusto niya nang ihinto ito, ngunit wala siyang magawa dahil natatakot siya kay Seyaong. Ang istasyon ng balita noong araw na iyon ay patuloy na nag-ulat na si Tak Seyaong, ang terorista na iligal na sumakop sa Blue House,
at naging sanhi ng pagkamatay ng hindi mabilang na mga sibilyan, ay pupunta na ngayon sa lahat ng dako na sumisira sa mga tulay sa kahabaan ng Han River. Biglang may dumating at bumulong sa reporter. Hindi niya alam kung anong balita iyon, mukhang labis siyang nataranta nang bumalik siya para ipaalam sa lahat na hindi lang Mapo Bridge, kundi pati na rin ang Seogang Bridge at Wonyo Bridge. Bumagsak din sumunod, maraming larawan ni Tak Seyaong na sinisira ang Yanghua Bridge. At sa ngayon, iniulat na si Tak Seyaong ay kasalukuyang gumagamit ng helicopter upang lumipat sa iba't ibang tulay nang hindi humihinto kahit sandali. Sa tuwing makakarating siya sa tulay, bumababa siya ng helicopter at bumagsak sa isang lugar sa kalsada. Dahilan para tumakas ang mga tao, iniiwan ang kanilang mga sasakyan at ari-arian upang iligtas ang kanilang buhay. Ang lungsod noong araw na iyon ay napuno ng usap-usapan, nagpaplano ba ang taong ito na sirain ang lahat ng tulay ng Han River gamit ang kanyang mga kamay. Wala pang 10 minuto nang pinalabas sa TV na wasak na niya ang lahat ng 3 pangunahing tulay ng lungsod. Kung gayon, ano ang mangyayari sa mga tao sa kabilang panig na natigil? Walang pakialam si Seong. Patuloy niyang ibinagsak ang kanyang mga kamay sa tulay na naging sanhi ng pagkahulog ng mga sirang semento at habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin na gumagalaw ng higit pa mula sa isang kamay patungo sa isa pa. Paulit-ulit niyang ginagamit ang kanyang mga kamay hanggang sa tumaas ang alikabok sa isang higanteng haligi at malinaw na maririnig ang tunog ng pagbagsak ng tulay. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.